Tayo po ipasalamat at binigyan pa rin tayo ng Diyos ng karagdagan ng buhay sa araw na ito at sa mga nakaraang araw. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay mahalagang tignan at pansinin. Marami pong sakay ng pananampalataya, halos lahat. Naniniwala sila na ang biyaya ng Diyos ay walang kondisyon. Naniniwala sila na namatay ang Panginoon, ginawa na niya lahat at wala na tayong gagawin. Sa kanila, kaya sila naniniwala, ang biyaya po ay mapapasa atin pag sumampalataya lamang tayo. At doon po sa sistema ng kailang paniniwala, walang kaugnayan ng tao sa kanyang kaligtasan. Ang Diyos, lahat ang gagawa para kayo maligtas. Yun po ating pagsusumalian sa ating pag-aaral sa umaga po ito, mga kapatid, sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay may kondisyon, mga kapatid. Basahin natin ang Efeso, chapter 2, verse 8. Yun po ang ating basihan ng ating pag-aaral. Dito sa uri ng paniniwalang ito, naniniwala sila ang tao po ay walang kakayahan sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at wala rin siyang kakayahan na pumili para sa kanyang sarili. Wala siyang free will. Dito sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Itong mga ganitong pananampalataya, gusto lang huminto doon. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Period. Yun ang gusto lang ituro sa atin. Sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung sila nagbabase, walang kaugnayan sa iyong kaligtasan. Ito'y kaloob ng Diyos. Walang kakayahan ng tao na pumili para sa kanyang sarili. Kasi ang Diyos lang ang magliligtas. Walang kaugnayan doon, sabi nila. Pero, pasinin natin. Ang Diyos ay mayroong free will. Maliwanag mo yan. Dito sa awit 115, verse 3, but our God is in heaven. He does whatever He pleases. Yun po ang free will. Ginagawa yung gusto niya gawin. Ganyan. Meron siyang kalayaan piliin niya kung ano gusto niya gawin. Ayon sa kanyang pagiging Diyos. Siyempre, meron mga bagay na hindi pwede gawin ng Diyos dahil siya absolutely mabuti. Hindi siya maaaring magsinungaling. So, meron siyang choice. Meron siyang kalayaan gawin kung ano gusto niya gawin. Yun ang definition na tinatawag nating free will. Di ba? Ang tao po, maliwanag, siya nilalang sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo Diyos. Pero kawangis natin ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong pagkapareho sa Diyos sa isang bagay. Hindi tayo Diyos. Siyempre, hindi talaga tayo. Nilalang lang tayo ng Diyos. Pero tayo nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong pagkatulad sa Kanya. Sayin natin. This is Genesis chapter 1. Ngayon, kung ang tao po ay walang free will, hindi siya nilalang sa larawan ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mayroong kalaya pumili sa gusto niyang gawin. Basahin natin sa Biblia ng talata. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wangis. Basahin natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat imaga pang sa ibabaw ng lupa. Kaya tinalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos ang nilalang, sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi natin gawin sa Diyos sa pagkakaroon ng physical na katawan. Walang physical na katawan ng Diyos. Ang Diyos ay isang spirito. So, ang ating spirito ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. So, ang spirito kung ang Diyos ay may free will, ang tao din ay meron. Meron tayong kalayaan na mag-isip, pumili para sa ating sarili dahil meron tayong isip. Tingnan natin.
Hindi sa Mateo chapter 23 verse 37. Gusto ng ating Panginoon na iligtas niya ang bansang Israel. Katulad ng isang inang manok kanya na nilalagay niya kanya mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Sabi nito, basahin natin. Pero ayaw nila kanya eh. Basahin natin. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who were sent to her. Yung po, babalik tayo sa Old Testament. Naroon ang ginawa ng mga taga-Israel sa mga propeta na sinugunan doon sa kanila. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. So gusto ko niligtas kayo. But you were not willing. Kaya ayaw nila. Ibig sabihin, ito salitang, you were not willing. Yung salitang willing, dahil salitang will, ayaw nila kanya. So pinili nilang huwag gawin yung sinasabi ng Panginoon. So meron silang free will. Yung kayo lang ay yung nabigo ang Panginoon, naligtas sila, hindi dahil sa walang kakayahan ng Panginoon, kundi ayaw nila mismo. Kaya tayo pa may free will, mga kapatid, katulad ng Diyos, taliwas sa sinasabi ng iba na wala tayong free will. Basahin po natin. And when all the people heard him, even the tax collectors, justified God, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by Him. Nireject nila eh. So meron silang kakayang tumangki. Meron silang will. Meron silang free will. Eh, nireject nila eh. Kung wala kang free will, hindi mo pwedeng i-reject. Wala kang kayang mag-reject kung wala kang free will, di ba? Pero tinagyan nila. So meron silang free will, di ba, mga kapatid? At pagkikita rin po natin, pagka tayo po'y inutusan, bigyan tayo ng utusan. Pag meron tayong utos sa gobyerno natin, meron tayong free will. Dahil kung wala tayong free will, at nagkasala ka, wala kang obligasyon. Eh bakit pinaparusahan ng gobyerno yung nagkakasala? Dahil meron silang free will. Meron silang choice. Pagka meron po utos o law, meron batas at utos. Ito po ay merong necessary implication na merong a choice to obey or disobey. Otherwise, ba't bibigyan pa ng batas? Kung wala ka rin lamang kakayahan na sumunod o huwag sumunod, di ba? Ba't ba paparusahan mong tao na namabag kung wala naman siya kakayahan lumabag in the first place? Because Genesis 2:16, tingnan ninyo. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Pwede nyo kainin niya kayo. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Yung sabihin, kung halimbawa, sila'y ganun talagang gagawin nila, wala silang magagawa, dahil yung nakatakatang gagawin nila. Bakit sila parusahan? May ba, sabi ng iba, kaya nagkasala si Adam at si Eva, nakatanda sila magkasala, ito mo parusahan. Bakit sila pinarusahan? Dahil pinili nilang lumaba. Di ba? Pagka mayroong batas, mayroong utos, mayroong kalayaan pumili. Tingnan niyo sa Mark 16 verse 16. Kung ang kaligtasan ay galing lang sa Diyos at walang kaugnayan ng tao, walang kwenta itong utos na yan. Bakit binigyan ka pa ng choice ng Panginoon kung wala ka rin lang choice? E di niloloko lang tayo ng Panginoon pagka gano'n. Sabi niya, he who believes and is baptized will be saved. Kung pinili mo kanya, yun yung sinasabi ng Panginoon. Kung pinili mo sumampalataya, mabaptis, maliligtas ka. But he who does not believe, kung pinili mo sumampalataya, will be condemned. Kaya kung wala kang kaya pumili, ba't sasabihin sa iyo? Wala kwenta yan kung wala tayong kalayaan pumili. At wala tayong kaparusahan kung wala rin tayong kakayang pumili. Kasi meron mga kapatid. So pagka may utos, merong kautusan, ibig sabihin, meron tayong kakayahan sumunod o hindi sumunod. Pag tayo sumunod, tayo po ay
gagantimpalaan ng Diyos. Kung hindi tayo sumunod, ay tayo parusa. Yung pong underlying na kaisipan ng mga tao ito na grace ay unconditional dahil ang Diyos ay magliligtas. Ito'y nakabase sa kaisipan na ang kasalanan ay namamana. So, kung ito'y namamana, sabi nila, wala ka ng kakayahan gumawa ng pumili ng mabuti, kanya. So, paano ka maliligtas kung hindi ka liligtas ng Diyos? So, ang kaligtasan ay galing sa Diyos, walang kahudayan ng tao, kanya. Pero ang katotohanan ng kasalanan ay hindi namamana. Kaya po sa criminal law ng anumang bansa, pag yun nagkasala ay namatay, wala nang kaso, wala ka ng parurusahan. Hindi mo pwedeng parurusahan yung kamag-aang tao yun. Yung mismo tao parurusahan, pag namatay na yun, wala nang kaso. Yan ang batas, siyempre. Sino parurusahan mo? So ito ay resulta ng pagpili ng tao na magkasala. Hindi ka tinakdang magkasala, kundi pinili mong magkasala. In other words, ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Pero dahil meron tayong free will, tayo nagkakasala. Pinipili nating magkasala, mga kapatid. Ito sa 1 John chapter 3, verse 4, doon po sa naman King James, whosoever, sino man, committeth sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Kung ito man ay patas ng Diyos, ito man ay patas ng tao, para wala yun. Pag sumalang-sang tayo sa anumang kautusan, kaya ito'y kautusan ng Diyos o kautusan ng tao, nagkasala ka. Nagkasala sa patas ng tao, parurusahan ka ng batas. Pag nagkasala sa Diyos, parurusahan ka ng Diyos. So, ibig sabihin, ito'y choice ng tao, kaya nagkakasala siya. Hindi siya sakit. Ito'y choice ng tao. So, tayo po ay, pagka tayo po ay nawawalan ng control sa ating sarili, tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala. Kaya nga kailangan natin magkaroon ng self-control. Dito sa Romans 6:16, ang meron kapangyarihan na tayo sumunod o hindi sumunod ay tayo. Hindi rin ang ating katawan, tayo. Dahil ang katawan ng isip yun. Sabi ni Pablo sa Romans 6 verse 16, sabi rito, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death, or of obedience leading to righteousness. Kung sino pipiliin mo sundin, kung pinili mo sumunod sa kasalanan, ito'y magpapupunta sa kamatayan o kaparusahan. O kung pinili mo kayo sumunod, ito'y magpapupunta ka sa katwiran, kayo maliligtas, kanya. So Romans 6 verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body. Sino yung let? Meron ano rito, meron parang nilang sulat eh. Therefore, you do not let sin. Yun talaga yung complete sentence niya. Kaya lang kung sinalis na nila yung you. Therefore, you do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. And you do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So, ang ating katawan ay instrumento natin. Tulad ng gitara. Kung paano tutugtog yung gitara, nasa iyo. Yung gitara walang isip. Kung marunong mag-gitara, maganda yung mapapakinggan na nakikinig. Kung hindi ka marunong, masama yung pakinggan na nakikinig. So, saan natin gagamitin ang ating katawan? Kung ito ay gagamitin natin sa kasalanan, ay mapaparusahan tayo. Kanya. Pero kung ito'y gagamitin natin bilang instrumento ng katulad sa Diyos, tayo po ay maliligtas kanya. Yung nasabi sa atin. So, pag nagkasala tayo, dahil pinili mo magkasala, hindi mo binigyan ng kontrol ang sarili mo. Kaya nagkasala tayo. Hindi ka nakatakta magkasala. Walang gano'n. Pinili mo magkasala. Kaya parusahan tayo ng Diyos pag gano'n ang ating ginawa. Ito yung bunga ng ating
So, sa James chapter 1 verse 3, parang tayo nagkakasala. Hindi naman automatic yun eh. Bigla lang siya nagkasala, kaya hindi naman. May proseso siya eh. Ang sabi rito, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Kaya napatunayan ng Kristo na si Diyos. Dahil hindi siya natukso. Dinukso siya ni Satanas. Pero hindi siya natukso. Hindi siya nagkasama, in other words. But one is tempted when he's drawn away by his own desires. Meron tayong mga pagnanasa na hindi maganda. Dalawang klaseng pagnanasa ang nasa tao. Yung mga natural na pagnanasa na hindi kasalanan at yung mga pagnanasa na kasalanan. Halimbawa, walang hindi kasalanan na kumain. Kailangan natin kumain para tayo mabuhay. Pero pagka wala rin tayong kontrol sa ating pagkain, magdudulot ang kasaman sa iyo. Di ba? Kailangan kontrol naman kung kinakain, wala, pamaligdan ka na. Ngayon, halimbawa, yung magtulog, hindi na masama, kailangan magpahinga. Pero wala kang kontrol, tulog ka ng tulog, wala ka lang ginawa, nagkakasala ka no. Tamaran yun eh. Makita natin. So may mga desires na hindi maganda. Pagka tayo po'y nahulog sa mga pagnanasang yun, we are enticed kanya. When desire is conceived, nagawa na natin yung bagay hindi dapat gawin, gives birth to sin, doon ka nagkasala. Pag nagtutukso ka pala, hindi ka pa nagkasala, no? Pag ginawa mo na yun, nahulog ka sa tukso, doon ka pala nagkasala. Pero may proseso pa rin yan. When it is full grown, brings forth death. Noong simula, natutukso ka lang. Pero pag hindi mo siya pinigilan, magiging bahagi ng ginagawa mo yun. Yun ang proseso ng pagkakasala. Hindi ka tinakdang gawin mo yun. Ginawa mo yun. Pinili mo. Halimbawa, paglalasing. Hindi naman tayo pinanganak ng lasing ko eh. Pero bakit yung iba naging lasing ko? Primero natukso sila eh. Minum ka ng isang bote lang. Ganyan. Sige ka. Tapos nagustuhan na niya yun. So ginagawa na niya yun. Yan sinasabing when it is full grown. Ginagawa mo na yun. Mahirap ka na magbalik doon sa simula. Mali ba lang magsisika? Kaya nga po yung mga lasing ko na ating na sa alak, naghihirap ng alisin. Ganon din yung paninig ka rin, pahirap ng alisin. Dahil napunta na sila doon. Pwede lang alisin, pero magkakaroon sila ng effort na mas mabigat pa bago siya nagkasala. Ayan ang proseso ng pagkakasala. So, ang kasalanan po ay resulta ng pagkahulog natin sa ating mga masamang pagnanasa. Hindi ito naman. Hindi ibig sabihin, halimbawa, yung tatay mo siguro, maging siguro ka rin. Tatay sa akin. So, yung tatay mo, halimbawa, yung nanginginom ng alak, maging lasing ko, tatay sa akin. Hindi naman mana yun. Yun yung nagpinipili mo. Kaya baka magtanong tayo, bakit naman yung kapitbahay namin sa Lasenggo, yung anak ng Lasenggo, pinili nila mag-Lasenggo. Hindi dahil sa tatay nila. Pwede pa rin nilang mag-gawin. Wag tularan yung mga tatay nila. Di ba? Only those who are of age, yung mga may edad na, may kaya mag-isip. At meron ng abilidad na paging responsible para sa kailangan pagpipili. Yan ang mga nagkakasala. So yung mga maliit na bata, gumagaya lang yung mga yun. Hindi man nila na walang ginagawa nila. Pero tayo na may edad na, depende sa tao yan. Depende sa maturity ng tao, gano'ng kabilis, lumago kanyang kaisipan. Pagka dumating ka na sa punto, yan po, pili ka na. At naging responsable ka na sa mga bagay na pinipili mo. Dito sa Isaiah 59, 1 and 2. Ito pong basang Israel, ilang beses silang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsisit, magbalik sa Kanya. Ayaw nila eh. May sabi ng Panginoon at Diyos, si Isaiah 59, 1 and 2. Narito, kaboy ng Panginoon na hindi. Nung munang ako'y nangangarap, binabasa ko ito. At naintindihan ko yung talatang 2. Pero pag nabasa mo yung buong akalat ng Isaiah, mas naintindihan mo ito. Bakit ginawa ng Diyos sa kanila?
narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli, na hindi makapagligtas. Makapangalan ng Diyos eh. Hindi mahina ang kanyang pagpadinig na ito hindi makarinig. Hindi rin naman siya bigay. Bakit di siya nakikinig? Bakit di sila nililigtas? Ngunit pinaghiwalay ng inyong magkasamahan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong magkasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano ba't siya hindi nakikinig? Bakit dahil sila kasala sila? Ayaw nila magsisi. So Jeremiah 6:16 nga, magbalik kayo sa mga dating landas. Yun ang base ng dating daan. Wala man dating daan eh. Mga dating landas. Ganyan. Na kung saan nagtuon ng katwiran, sabi, hindi kami lalakad doon. So, pinili nila, di ba? Yun yung choice ng bansang Israel. Kaya, nawala pa siya ng Diyos sa kanila, sila'y pinarusahan dahil sa kanilang pagpipili. So, ganun po makikita natin. So, pagsisisi, kung kasalanan po ay pagpipili natin, ang pagsisisi rin ay choice natin para tayo magbalik sa Diyos. So, hindi pa huling lahat ng nagkasala tayo. Pwede tayo manubalik sa Diyos. Kaya sabi nila, hindi ka pwede magsisi. Dahil wala kang kakayang gawa ng mabuti. Ganyan. Pero ang katanungan doon, bakit tayo inuutusan ng Diyos magsisi kung wala tayong kakayang magsisi? Wala tayong kakayang piliin natin magsisi. Walang kwenta yun, di ba? Halimbawa, kung tayo nag-aaral, yung kurso, yung posibleng makapasa ka, ba't binibigyan nila yung kurso ko? Wala na pala makakapasa doon. Pag binigyan niya ang eskwela ng kurso, dahil napatunayan nila, pwedeng ipasa ng tao yun. Pwede niya maintindihan. Ganon din yan, mga puti. Bakit tayo utusan magsisi ng Diyos? Kung wala tayo kakaya magsisi. Dili nila sa Acts 17 verse 30. Truly, these times of ignorance God overlooked. Ito yung Old Testament. But now, commands all men everywhere to repent. Utos yun eh. So paano tayo magsisisi at utusan ng Panginoon na tayo magsisi? Number one, wala tayong kaya magsisi. Pangalang, wala tayong kaya piliin natin magsisi. In other words, hindi mo rin pwedeng piliin mo magsisi kung wala kaya magsisi. Ito yung utos. So either may both meron tayong kakayahan at meron tayong free will na magsisi. Diba? Yan ang sabi niya. Dito po sa Joel, chapter 2, verse 12. Verse 30 sa Old Testament. Now, therefore, says the Lord, kung tayo po na-observa natin itong LORD capital sa Old Testament, ito ba yung YHWH, hindi mabigkas. Yung ibang mga nagsalin sa Old Testament, halimbawa po yung American Standard Version, pinili ni Jehovah, pero yun po ay na-invento lang ng tao yun. Ginawa lang ng tao yung Jehovah. Hindi natin alam kung ano talaga bigkas. So, ibang mga nagsalin, dahil hindi nila alam bigkas, ang ginawa lang ng LORD capital para mag-differentiate sa Panginoon. Nagaling po sa salitang Adonai. Turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Surrender your heart and not your garments. Kasi yung mga Israelita, pag nagsisisi sila, binawasan nila sa suot nila eh. Kaya sabi ng Diyos, yung puso nyo ganyan, hindi yung damit nyo. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. And He relents from doing harm. So ibig sabihin, meron ka kaya magbalik sa Kanya? Paano tayo magbalik sa Diyos o magsisi? Wala tayong kakayahan. Ito yung sinabi niya sa bansang Israel. Magbalik kayo niya. At hindi ko gagawin yung iniisip kong parusa para sa inyo. So, yung nakita natin. Pag nagsisi tayo, dahil may kakayahan tayo magsisi. Kung dahil sabihin na wala tayong pag-asa, meron tayong kakayahan magsisi kung gusto natin. At meron tayong abilidad na magbalik sa Diyos kung gusto natin, mga kapatid. Kaya sabi nila, yung kautusan nila, na yung lahat ng mga tao, pagkatapos siya lahat ay totally deframed. Ibig sabihin, incapable of doing the will of God by themselves.
Hindi sila pwedeng gawin, hindi na pwedeng gawin, wala sila kayang gawin ang kalooban ng Diyos, kundi sila tutulungan, ganyan. Kaya yung doktrina nila na pupunta yung Espiritu Santo sa iyo para hindi magkaroon ng kakayahan kanya sa sumampalataya. Hindi totoo yun. Number 1, pagkatapos na magkasala ni Adam at saka ni Eva, may isang tao matuwid. Yun ang anak nila ng pangalan ni si Abel. Si Abel alam niya yung matuwid. Dahil sumampalataya siya sa Diyos. Tandaan natin, ang isang definition ng pananampalataya, ito yung galing sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang definition ng pananampalataya. So saan nakuha ni Abel na sinagahin sa tamang paraan? Hindi galing sa sarili niya. Ito'y galing sa Diyos. Minsan din natin, pag binabasa natin yung kasaysayan ni Abel at saka ni Cain, para pumapasok sa ating kaisipan na paborito ng Diyos si Cain ay si Abel at hindi si Cain. Hindi totoo yun. Alam ni Cain kung anong dapat gawin. Pero pinili niyang gawin yung sarili niyang kaisipan. Kaya hindi tinanggap ng Diyos. In other words, ang tamang pag-ahin sa panahon nila ay pag-ahin ng dugo ng mga hayop. Hindi ng halaman. Eh si Cain dahil sa po ay nagtatanim, yung iniyahan niya. Dapat yung hayop. Tandaan natin, hindi sila kumakain ng hayop sa panahon na yun. Ipatunayan natin dito sa Genesis chapter 1. Hindi sila kumakain ng laman ng hayop. So bakit nag-aalaga sila ng hayop? Hindi mo magandang tanongin yun. Samantalang ang pagkain na binigay sa kanya ng Diyos ay yung halaman. Basahin natin sa Genesis chapter 1, verse 29. Kaya unang nilalang ng Diyos yung mga halaman. Dahil ang pagkain nila. Kaya natin. Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi ng asibaba ng lupa at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Tuloy natin. Sa bawat mahilap na hayop sa lupa at sa bawat ipon sa ipapawid at sa bawat gumagapak sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay ay binigay ko lahat ng halamang muntihan, yun ang pagkain. Ito yung mangyayari. But hindi ba sila kumakain ng mga hayop? Bakit sila nag-aalaga ng hayop? Primarily, para maghain sa Diyos. Dahil sabi rito, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it, him being dead, still speak. Ano sabi? He was righteous, kanya. Eh, paano siya anak ni Adam? Hindi dapat hindi sa matuwid. Dahil namanan niya yung kakulangan ni Adam. Wala siya kakayang gawa lang mabuti sa kanyang sarili. Eh, bakit nagawa niya? So, yun po, sa simpleng talata na nagsasabi, mali yun. Hindi tayo pinanganak na totally depraved. Yung po Roman Catholic Church nagkaroon ng problema dyan. Dahil kung ang lahat ng lahi ng tao ay pinapanganak na may kakulangan, ang ating Panginoon ay pinanganak rin na totally depraved. Tao siya, di ba? Para maalis nila yung problema na yun, ang sabi nila, si Maria ay exception. Nung siya'y pinanganak, wala siyang naman ng kasalanan kanya. Yan ang tinatawag ng Immaculate Conception of Mary, kanya. Nung siya'y pinaglee, siya'y matuwid, wala siyang bahid ng kasalanan naman kay Adam. Na-invento nila kasi papahirapan sila. Lalabas si Panginoon, ipinanganak siyang may kasalanan, kaya nila. Para si Noah. Sa buong panahon ni Noah, lahat ng mga tao ng panahon na yun ay masama. Pero bakit sinabi si Noah ay matuwid? So, nanggaling yun. Si Noah ay galing kay Adam. So, dapat siya ay totally depraved. Diba? Eh, bakit siya matuwid? Basahin po natin. Hindi natin sinasabi sila nagkakasala, pero sila ay matuwid. Sabi rito, basahin natin sa 8:9 ng Genesis. Si Noe, subalit sila ay nakatagpo ng biyaya sa panangin ng Panginoon. Ito ang mga lahi ng Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Ganito na.
At walang kapintasan ng kapanahonan niya. Si Noe, nabagat na kasama ng Diyos. Siya'y matuwing kanya. Paano yun sinasabi niya lang lahat ng mga taong pinanganak pagkatapos niya may totally different. Paano si Abraham? Si Abraham din ay matuwid. Tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Hindi ba siya galing kay Adam? Galing din kay Adam. Bakit meron siya kakaya maging matuwid? Basahin natin mga kapatid sa James chapter 2 verse 21 hanggang verse 24. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay ganap sa pamagitan ng magawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak si bawal ng tampanan? Nakikita mo ng pananampalatay gumagawang kalakip ng kanyang magawa at ang pananampalatay naging ganap sa pamagitan ng magawa. Kaya tatupad ng kasulatan na nagsasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya sa katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo ang tao ay naaaring ganap sa pamagitan ng magawa at sa pamagitan ng pananampalataya lang. Anong patunayan no? Si Abraham ay matuwid. Tinawag sa kaibigan ng Diyos. So, hindi totoo yun. Hindi po tayo pinapanganak na namahalan natin ang kasalanan ni Adam o ipinanak tayo na tayo po ay walang kakayang gawa ng mabuti. Hindi totoo yun. Tayo pinanak ng malinis. Kaya lang tayo po ay habang tayo lumalaki, tayo po ay nagkakasala. Yun ang totoo. No? So dito, bilang foundation po yun, makikita natin ang biyaya ng Diyos ay palaging conditional. Dahil number one, meron tayong kalayang pumili kung anong gusto natin gawin. Pangalawa, meron tayong kakayahan sundin sa kalooban ng Diyos. Dahil kung ang biyaya ng Diyos ay conditional, pero wala tayong kakayang gawin ng kalooban, gusto lang kwenta yun. Hindi mo rin magagawa yung kondisyon, bakit hindi ka rin magkakaroon ng biyaya ng Diyos, di ba? So, ang biyaya ng Diyos ay conditional. Magkikita natin, dalawang bahagi yan. Yung binasa natin kanina, sa biyaya ay niligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Dalawang bahagi yun. Yung pinanggagalingan ng kasalanan ay lang kaligtasan. At yung beneficiary ng kaligtasan. Yung kaligtasan natin, galing sa Diyos yun, di galing sa atin. Kaya sabi niya, galing sa Diyos, hindi sa Diyos sarili kanya. Hindi tayo naligtas dahil gumawa tayo ng paraan para tayo maligtas. Wala natin magagawa. Pag nagkasala tayo, yun ang problema natin. Wala tayong kakahayang alisin natin yung kasalanan na yun. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan. Yun ang biyaya. Pag sinabi natin grace, ito isang favor na hindi ka karapat-dapat to. Yun ang grace, makikita natin. So, halimbawa, yung sa Jericho, kumabasahin po natin sa Joshua, chapter 6:1-5, wala pa sa kanila yung Jericho, hindi pa nila taglay, hindi pa siya nakapasok, hindi pa nila nasira yung kuta, ang sabi ng Diyos, sa inyo, binibigay ko na sa inyo yung kanya. Sa inyo na yung Jericho, kanya. Pero habang sinasabi yun ng Diyos, may tao pa sa loob ng Jericho. Hindi pa niya nasakop yung Jericho, basahin natin. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, wala nakakalabas at wala nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, tignan mo, ibigay ko na sa iyo yung kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagamitin nito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli ng mga suway ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan ang nila ng matagal ang suway ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan, ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy sasalain. So, isipin ninyo, alam ko naman, hindi ko nila lahat. Wala pa naman sa kanila yung Jericho. May sabi ng Diyos, ibinibigay ko na sa inyo, kanya. Yun ang biyaya. Ano ginawa nila? Sila'y sumunod. Mabasahin na, masyadong mahaba yan. Sumunod sila. At nang sila'y sumigaw ng malakas, pagkatapos sa 7 beses
nagpaano yung tampuli ng mga pare, sila kumbahin siyugab ng lakas, bumagsak yung Jericho. So, anong bahagi ng Diyos? Binibigyan siya yung Jericho. Sino nagpabagsak? Nung kuta ng Jericho, ang Diyos. Yun ang biyaya niya. Pero may mga kondisyon, oo, kanya. 7 araw kayo niikot to, kanya. Sa ikapitong araw, iipa niya 7 beses siyang tampuli. Kanya. At sisigaw kayo malakas. At guguho kanya yung kuta ng Jericho. Nangyari, di ba? So, yun ang halimbawa ng grace at faith. Sinaaman, na pag-aralan po natin. Meron siyang ketongin. Siya merong ketong. At noong panahon na yun, walang gamot ang ketong. Walang gamot. Sa panahon natin, meron na. Pero, meron pa rin limitasyon niya. Pagka gumrabe na yung ketong mo, wala ka na rin gamot. Pero kung hindi pa, pwedeng gamitin, mawala yung ketong mo. Meron po isang makakaral na taga malapit po sa hospital ng mga ketong, sa Caloocan, meron siyang ketong. Namatay siya dahil hindi nagamot yung kanyang ketong. Natatanggal yung bahagi ng iyong katawan. So, 2 Kings 5:10. Siya nagpadala ng suko sa kanyang sinasabi, Pumayo ka at maligo sa ortan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunubalik at kayo magiging malinis. Yun ang biyaya. Sabi niya, maluwag ka ng 7 beses sa ortan. Yan ang biyaya. Pero may kondisyon, di ba? Ngayon, ginawa mo ni Naaman. Ginawa niya. Basahin lang sa verse 14. Ganyan. Kaya lumusog siya 7 ulit na lumubog sa ortan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanubalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya naging malinis. Saan nanggaling yung kanyang, nung narinis yung ketong niya? Hindi galing sa kanya. Hindi rin galing sa tao yun. Galing sa Diyos. Meron pa siyang ginawa. Sinunod lang niya yung sinasabi ni Elisha, di ba? Pangatlo, ang aligtasan natin. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong kaayahan sa ating sarili, ligtas natin yung sarili natin. Pag nagkasala tayo, nandun yung kasalanan mo. Hindi ka na pwede maging matwid. So, paano mata tayo magiging matwid? Pag inalis yung ating kasalanan. Dito sa binasa natin kanina sa biyaya, kayo ligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ikaloob ng Diyos. Paano naligtas yung mga tao? Sila'y sumampalataya lang? O sila'y sumunod? Yun sa Hebrews chapter 5, 8-9. Alam niyo yung mga Baptist na ihilo sila dyan. Ang dami nilang gina-invento ano-ano para makatakas lang sila dyan. Kaya sila makatakas. Paano ka maniligtas? Kay Kristo. Basahin natin. Bagamat sa isang anak, siyempre, magsya ng Diyos eh. Siya natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal siya, naging pinagmulan ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So yung biyaya, iyan ang ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Sinubo niya ang kanyang anak, nagkatawatan, tayo sa krus, naboy na maguling. Ginawa ng Panginoon niyo. Ano yung bahagi ng ating pananampalataya? Sumunod tayo. Siya palaging gano'n. Ang biyaya ng Diyos, palaging may kondisyon. Kung gusto mo ng bagay na galing sa Diyos, meron siyang kondisyon na dapat tatagal para makamtan natin o naman yung bagay na yan. Kung kaligtasan, may kondisyon ng Diyos. Kailangan tayo sumunod sa kondisyon niya para tayo magkaroon ng kaligtasan. So palaging kondisyonal ang kaligtasan, mga kapatid. Dito po sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod-lugod sa kanya. Hindi mo sabi sa Hebrews 11:6. Sayin natin. Pero, pag gandun lang, naniniwala ka lang, ligtas ka na. Anong kaakibat itong pananampalatayang yun? Sabihin, hanggang maniniwala ka lang sa isip mo, dahil ligtas ka na. Basahin natin, no po, 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos.
Sapagkat ang sino mang lumalapit sa kanya dapat sumampalataya may Diyos. At siya tagapagbigay gantimpala sa mga masikasik na umahanap sa kanya. Tingnan niyo. Meron ka pala ng palataya, pero hinahanap mo siya kanya, di ba? Sabi rito. Kailangan ka sumampalataya kanya. Ang sino mang lumalapit sa kanya. So, yung pananampalataya, nakakaiba to. Ilang magagawin, sumampalataya ka lang. Sabi sa Lucas chapter 13 verse 3, maliban na kayo sa mampalataya, ay mamamatay rin kayo katulad nila kanya. To Acts 2:38, ang sabi rito, magsisi ang bawat isa sa inyo, magsisi kayo at ang bawat isa sa inyo magpapautismo sa pangalan sa Kristo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Yung binasa natin kanina, kanya pinag-uutos ng Diyos sa lahat ng mga tao na magsisi kanya. So pag tayo sumampalataya, kailangan tayo magsisi. Kailangan rin tayong ipahayag sa ating bibig ng ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, nagsisimula sa ating kaisipan. Hindi alam ng tao na hindi sumasampalataya. Nasa kaisipan mo yun. Pag kayo narang ng Ebanghelyo, ang pagbabago ay nanggagaling sa iyong kaisipan. Wala nakakaalam no. So paano malalaman ng tao na hindi sumampalataya? Kailangan mo ipahayag sa bibig niya. So, Romans chapter 10, verse 10. Magsimula tayo sa verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalata ka sa iyong puso o sa ating kaisipan, na binuhay sa muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tayo nananampalataya, kaya itinutuloy ng ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya naliligtas. So kailangan mong ipahayag sa iyong bibig ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ang anak ng Diyos. Diba? Maliwanag po yun. Ang kailangan tayo mamautismohan. Kasama pa rin yan sa ating pananampalataya. Ito yung pinag-utos ng ating Panginoon. So ibahagi ng pananampalataya. Sabi rito sa Matthew 28 verse 19, gawin niyo alagad ang lahat ng mga bansa na sa inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, kanya. O kailangan sa bautismo. And sa 1 Peter chapter 3 verse 21, katulad po sa panahon ni Noe, na ang tubig ay nagligtas kay Noe para manatili sa matuwid. Kasi mga tao lang, puro sila masasama. Para hindi na mahawaan si Noah ng kasalanan ng mga tao sa panahon niya. Pinatay ng Diyos ang lahat ng mga tao sa panahon na yun. At ang bautismo ay katulad nung ganyan. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, yung nangyari sa panahon ni Noe, na binuksan ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay ng lahat ng mga masamang tao. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman. Ang ibig sabihin nito, ang ginagamit nating paglinis sa ating katawan ay tubig. Hindi ka nababautismo para alisin mo yung tubig ng laman mo, hindi. Ano? Bakit ka nababautismo? Kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. Kaya tayo nababautismo dahil gusto nating magkaroon ng malinis na budhi. In other words, yung budhi na walang kasalanan. Kaya kapag may kasalanan ka, sabi, you have a guilty conscience. Pero may ka isang clean conscience. Nililis ng Diyos ang iyong buti kanya. At sa Gawa, chapter 2, verse 13, ano po natin yan, magsisi kayo at ang bawat isa sa pagpapautismo sa pangalan sa Kristo, isang ipagpapatawad ng magsalanan. At tatanggapin yung kaloob kaya ng Espiritu Santo. So yun ang kondisyon ng ating kaligtasan. Hindi lang yung naniwala ka sa isip mo. Hindi ka maliligtas nun. O inaralan mo yung tao, naniniwala ka ba, ganyan. Kaso lang sa ginawa. Hindi maliligtas yung tao yun. Oo, tinanggap sa isip niya. Pero ang pananampalataya kung nagliligtas ay yung pananampalataya sa musunod. Sa Romans chapter, Revelation 2:10, doon sa pinakahuling bahagi, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng puto ng buhay niya. Yung binasa na sa Hebrews chapter 5, 8 and 9, bagaman sa isang anak,
ay natuto siya ng pagdalima sa pamagitan ng mga bagay na itiniis. At ang nagsip ang pag-isang tao, ay siya'y gumawa ng kaligtas sa lahat ng sumusunod sa kanya na niya. So, may kondisyon. Kailangan tayong maging matalimahin sa ating pananampalataya. Ito isa bahagi ng mga tao hindi pa Kristiyano. Kailangan silang sumunod. Nung tayo po inabautismohan, tayo naligtas, anong dahilan, anong kahulugan? Ang ating kasalukuyang kaligtasan, tulad sinabi ni Apostle Peter, ay ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan ang ating kasalukuyang kaligtasan. So, sa Mark 16:15, 16, Acts 38, ng mga hindi pa Kristiyano, pag sinasabi natin alien sinners, wala ka pa sa karin ng Diyos. Sabihin, you are alien sinners. Wala ka pa sa karin ng Diyos. Kailangan sumunod sa Ebanghelyo, sumampalataya, magsisi, magpahayag, at mabautismohan para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. At kapag Kristiyano ka na, at nagkasala ka, hindi ka na kailangan bautismohan. Kailangan ka lang magsisi, payag mo yung kasalanan sa Diyos at patatawarin tayo. Masahin natin. Sa 1 John, chapter 1, 8 to 10, ito nating mababasa. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, at sabihin nyo, kasama siya pa siya dyan, ha? Natin, ganyan. Ito po yung first person plural. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaan natin ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. Kung ipinapahayag natin, kasama siya pastor dyan, ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal, linisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin sa sinungaling at ang kanyang salita, wala sa atin. So, Kristiyano tayo, nagkasala tayo, dyan pa rin ba? Kailangan tayo ipahayag natin ang ating kasalanan. So, Diyos na tayo patatawarin. So, ano yung inihintay natin? Ano yung inihintay natin kaligtasan? Ito yung wala pa tayo sa atin. In other words, ito yung prerequisite para makarating ka doon. Hindi ka pwede makarating sila kung may kasalanan ka. Hindi pwede yun. Dahil ayaw na Diyos kasama ang mga makasalanan. So lahat ang nilinis niya sa pamagitan ng Ebanghelyo, yan ang makakasama sa langit. Yan ang future salvation. So yun ang ituturo, once saved, always saved. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi totoo yun. Yung mga once saved, always saved, para silang naihilo. Sabihin, kahit magkasama ka sa brain, pwede ba magkakaroon ng kasamang Diyos magsalanan sa langit? Kaya nga, natalsik siya naman si Eva sa alaman ng Eden dahil ayaw ng Diyos makasama ang mga magsalanan. Kaya kailangan linisin muna tayo ng Diyos para makasama natin sa langit. Yun ang ating future salvation, eternal life in heaven. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 28. Sabi ng mga baptist, save, always save. Hindi mo na nila hintayin si Kristo. Pero kailangan natin hintayin ng ating Panginoon para tanggapin natin yung kaligtasan, basahin natin. At kaya hindi naman si Kristo na inihandog na minsan nung pagdalhin ang magkasalanan ng marami, inaunang pagdating ng Panginoon. Ay magpapakita sa kailong pagkakataon, hindi mo pangarapin ang kasalanan, kundi yung pangiligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Anong kaligtasan nyo? Yan ang po yung hanggan. Nabibigay sa atin ng Panginoon sa Kanyang pangalawang pagdating. So, ililigtas niya tayo mula sa kapusahan sa impyerno at dadalhin niya tayo sa langit. Yan ang sinasabi sa unang Pedro, chapter 1 to 4. Yan ang ating mana, yung ating mga manahin. Wala ko sa atin yun. Mamanahin mo pa lang eh. Di ba magpagmana, hindi mo na kayo kagad tatanggapin yun. Sayin natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahamagan ay muli tayo ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at di kumukupas na inilan sa langit para sa inyo. Dadalhin tayo sa langit.
At tunay mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng Diyos sa langit. Kaya dito sa lupa, sinasabi ang pag-asa ng buhay na wala hanggan. Ito yung hope. Ngayon, kahit ang hope na ito, conditional yan. Mananatili ang pag-asa mo kung mananatili ang tapat, yung makikita natin. Sabihin natin, parang tayo po ay pamilyar sa bangko, ano po? May tinatawag tayo deposit. Pero meron tayo deposit, meron ka naman pera eh. Ano yung pag-asa mo? Kikita. Kaya meron kondisyon yun. Huwag mong gagawin yung pera mo. Pag hindi mo ginagawa ang pera mo sa loob ng pinag-usapan ng panahon, kikita yung pera mo. May pera ka ba? Oo. Kumita ka na, di ba? Pag-asa pa lang. Tiyak ba? Oo. Hindi naman tatatalikod yung bangko sa pinag-usapan. Gayun lang ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nangako sa amin, hindi makapagsisinungaling. Kahit pag-asa pa lang yan, nakakatiyak ka na kung hindi magiging tapat. Isayin natin. Sa pag-asa, sa buhay na wala hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito yung pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. So, hindi sinungaling ang nangako. So, kung gagawin natin ang ating bahagi, hindi sinungaling ang nangako. Pagdating niya, dadalhin tayo sa langit. Nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito sa Romans chapter 8, ito po natin tatapusin yan. Wala tayong oras. Napakabilis ng panahon. 24:35. Sapagkat tayo naligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Ito po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. May pag-asa na maging regular. Hindi ka pa regular. May pag-asa ka pala. So ikaw ay gagawa ng mabuti para ma-regular ka, di ba? Ganyan sila sabi rito. Ngunit ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa. Pag na-regular ka na, hindi na pag-asa yan. Nakita mo na eh. So pagkat sino ang umaasa sa nakikita? Nakita mo na ka na. So bakit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin may pagtitiis. So may kondisyon yun. Hinihintay natin na may pagtitiis. Yung buhay na walang kan na ipinanako sa atin. Yung buhay, yung putong ng buhay, the crown of life, ito yung conditional natin. Sa uling bahagi ng Revelation 2:10, magtapat ka sa kamatayan at bibigyan kita ng puto ng buhay. Yung po yung alam ni Apostle Paul, siyempre, Apostle siya. Nasa isip ba ni Apostle Paul, sigurado na ako kanya, kahit anong gawin ko kanya. Hindi naman. Inirin tulad ni Apostle Pablo ang sarili niya tulad sa isang atleta. Siya'y nagsasanay para magwagi sa kanya. Basahin po natin ang kamuan at dito natin tatapos ng ating pag-aaral. Hindi mo niya nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbo lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay yung pagwagian. Kaya kung tayo po ay isang tao na mahinang loob, huwag ka maging atleta. Kasi ang buhay mo doon ay nakasalalay kung hindi nagwawagi. Ang mga nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yun upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo sa walang pagkasira. Yung sa unang panahon, sa mga, yung naunang Olympics sa Greece, dahil lang ng laurel at gatipala mo. Eh pagkaroon ng ilaraw, nagulok na yan, kanya. Pero sila yung nagsisikap kanya. Tayo kanya, ang atin ay walang pagkasira yung korona natin. Kaya, sabi ni Pablo, kaya, alam ko, ako'y tatanggap ng korona, hindi nasisira. Kaya, ako'y tumatakbong hindi kaya ng walang katiyakan. Hindi na sumusuntok na hindi kaya ng sumusuntok sa hangin.
Sabihin, pag sumuntok ko, tatama ngayon. Kundi sinusupil ko ang katawan. Ang ginagawa itong alipin. Upang pagkatapos na makapangarap sa iba, kapagos mo hindi makatakbil. So, yun po yung condition na, kahit siya passion ko. So, kung siya passion ko, yung kanyang ginagawa, lalo na tayo, di ba? So, ito po tinatapos natin ang bagay ito na ating pag-aaral, ang kaligtasan ay conditional. Hindi natin pwedeng itatwayan. May kondisyon ng Diyos para mapanatili natin ang kalagayan ng ating pag-iiligtas, sa nintay natin ng ating pag-asa, yung buhay na walang hanggan.